Halos 100 insidente na ng sunog ang naitatala sa Metro Manila sa unang 2 linggo pa lang ng Abril. Ngayong araw lang magkakasunod ang mga naitalang sunog. May report si John Consulta. Nawala ng hanap buhay ang ilang gumagawa ng kandila sa barangay Arcong Bato sa Valenzuela City matapos lamunin ng apoy ang paggawa ng kandila roon. Ano din na mabuto ni Janet? Kinailangan pang sirain ng lock ng ng katabing simbahan para lang maabot ang nasusunog na bahagi ng pabrika. Swerte namang wala ng sugatan at nadamay na bahay sa tabi nito. Blanco pa rin ang otoridad sa halaga ng danyos at pinagmula ng sunog. Yung production area lang kung saan nagsimula yung ating sunog ay yun lang halos naapektuhan dito sa bungad ay hindi na naapektuhan. Hindi naman bababa sa 20 bahay ang natupok sa lungsod ng Mandaluyong. Sa tindi ng sunog, pati mga residente nagtulong-tulong na para kontrolin ang paglaki nito. Ayon sa mga otoridad, nahirapan silang apulahin ang apoy dahil sa masikip na daan. Medyo nahirapan tayong pasukin kasi maliit yung daanan. Tsaka yung sa likod niya kasi ilog na eh. Umabot sa 2 alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 30 minuto. Pansamantala namang nanunuluyan ngayon ang mga residente sa multipurpose center ng barangay. Alas 7 naman ng umaga kanina nang sumiklab ang apoy sa isang gusali sa panulukan ng Claro M. Recto at Reyna Rehente sa Binondo, Maynila. Napag-alamang paggawaan ito ng sports at cotton fabric. Base sa investigasyon, under renovation pa ang gusali. Hindi rin tiyak na may-ari kung ano ang pinagmula ng sunog. Posible raw natalsikan ng hinang ang mga tela dahil may nag-welding roon. Hindi ko pa alam. Hindi ko talaga alam kasi pagdating namin dito, nasusunog na. Umakyat sa ika-4 na alarma ang sunog. Nasa 1 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Ganito rin ang eksena sa barangay BF Home sa Sukat, Paranaque City kanina ring umaga. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, agarang natupok ang 20 bahay. Ang ilang residente, kanya-kanyang pagkasalaban ng mga gamit. Pabayaan yung sa pagluluto niya. So, siyempre, direct sa tangke yon. Sabihin na natin nag-iinit or may karoon na ng leak. So, doon na biglang lumaki yung apoy. Ayon sa datos ng BFP-NCR, sa unang mga araw pa lang ng buwan, meron ng 79 na natatalang sunog sa Metro Manila. Isa rin ang nasugatan at mahigit 6 na milyong piso naman ang kabuuang danyos. Bagamat tapos ng Fire Prevention Month, nagpapatuloy ang paalala ng otoridad sa publiko na magdoble ingat para maiwasan ang sunog. John Consulta, GMA News.